Naglandfall na nga ang Bagyong Paulo sa Dinapigue, Isabela kaninang alas 9 ng umaga. Ramdam na rin ang ulan at hanging dala ng bagyo sa ilang lugar sa Luzon. Pero bago ang paglandfall ng Bagyong Paulo sa Isabela, puspusa ng naging paghahanda ng mga residente para sa posibleng pagtama ng bagyo. Inilikas na rin ang ilang mga residente. At live nga mula sa Dipakulaw, Aurora, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Rainiel, ano na bang latest dyan? Malakas na ba ang ulan? Ganda ngang nakaranas ng pag-ulan yung malaking bahagi ng probinsya ng Aurora. Dito nga sa Dipakulaw ay signal number 2 na sila. Kaya naman yung ilan sa ating mga kapatid dito ay nagsisimula na rin mag-evacuate o tumaas ng ilang kanilang mga gamit sa kanilang mga bahay. Yung ilan naman doon sa mga banging isda ay hindi na rin pumalaot dahil nga sa lakas ng alon. Nandiyan na rin yung bantanga ng daluyong at binabantayan na rin nila yung bantari naman ng landslide at rock slide kung sakaling magtuloy-tuloy pa yung ulan na ito. Sa pagpasok ng buwan ng Oktubre, bagyo muli ang sasalubong sa mga taga-Northern Luzon. Nagbabadya kasing maglandfall sa rehiyon ang Bagyong Paulo. Kaya ang Magat Dam nagpakawala na ng tubig bilang paghahanda sa bagyo. Sa barangay Bonuan, Binloc sa Dagupan City, tinabasan na ang sanga ng mga puno. Sa La Trinidad, Benguet, hindi maiwasang mangamba ng mga nagtatanim ng bulaklak dahil sa paparating na bagyo. Lalo na't hindi pa naaani ang mga ito na ibebenta sana para sa darating na undas. Pag sirain o kukunti lang talaga ang ma-harvest. Lalo nga yung dito sa may outside, kunyari yung rose o kasi wala silang protection. Sa Dilasag naman sa Aurora, pinatunog na ang sirena bilang hudyat sa mga residente na maghanda sa panganib na maaaring idulot ng sama ng panahon. Sa pilitan na rin pinalikas sa mga residente sa bayan, partikular sa mga high-risk area. Inilikas na rin ang mga residente patungo sa mga evacuation centers sa Dinalungan, Aurora. Sa taya ng Pag-asa sa Isabela, nagbabadyang maglandfall ang Bagyong Paulo bukas ng umaga. Itong si Tropical Storm Paulo ay mag-enhance pa, mag-intensify to severe tropical storm. At ang pinaka-peak nito is bukas ng tanghali or hapon hanggang Saturday. Nagdeklara na rin ng Blue Alert status sa mga LGU sa Cagayan Valley at sa Cordillera Region. Ibig sabihin nakaantabay na ang lahat ng kanilang disaster response team upang rumisponde anumang oras. Nikki, sa nakuha naman nating impormasyon mula naman sa Aurora Disaster Department ay umabot na nga sa higit 1,300 yung mga kapatid natin na isinailalim na rin o inilikas simula pa nga kagabi. Yung mga yan ay karamihan sa kanila mula nga sa mga bayan ng Dilasag at Kasiguran na ngayon ay nakapailalim naman sa Storm Signal number 3. Nikki. Yan ang Express Report ni Rainiel Pawit. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.